Hi guys! Magandang gabi. Welcome back dito sa Gandara sa your channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo katsismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, wow, timing ha. Para nga po sa gabing ito, ang ating mainit na chika ay patungkol dito po sa video ni Kimi na kung saan talagang tinutok pa po niya kay Papi Paulo ang camera. So nakakatuwa naman dahil yung Kim Pao ay lantaran na rin talaga yung relationship. Wala lang talagang direktang pag-amin yung dalawa. Pero dun pa lang po sa pananahimik ni Kim, hindi pagsagot, hindi naman niya dinedenay, ibig sabihin nun is yes na yes. Makumpleto yung puso niya kasi kinumpleto ito ni Papi Paulo. Ay, grabehan. Anyway, bago po yan natin yan pag-usapan sa mga nandito po na nakikinig sa ating channel at hindi pa nakaka-subscribe, i-click nyo na po yung subscribe button at notification bell agad-agad para kayo po ma-notify at pag-i-updated sa mga chika natin tungkol kay Kim and Paulo. Basta mga balita na may kinalaman sa dalawa, sagot na po natin yan. So, eto na nga guys. Unahin natin pag-usapan ito pong pag-aalala ni Kuya Bong kay Kimi. Dito nga po sa BTS ng Magpasikat 2024 ni Kim Chu ay kapansin-pansin talaga yung pag-alala nitong si Kuya Bong kay Kim. Paulit-ulit yung kanyang paalala kay Kim Chu na mag-iingat kasi he knows na delikado yung gagawin ni Kim Chu. Na ano pa nga siya, 'di ba? Rehearsal pa lang, nagka-minor injury na. So alam niya na magtatambling-tambling, iikot-ikot sa ere itong si Kimi kaya kailangan talaga doble paalala. Nakakatuwa at nakaka-appreciate po yung pagiging caring ni Kuya Wong kay Kim Cho kasi genuine. Makikita naman natin na totoo, genuine talaga dahil paulit-ulit talaga and may pag-good luck din po siya kay Kim Chu. So, kahit po sila ay magkakalaban na sa Magpasikat 2024, syempre, magkakapatid po ang turingan ng mga yan. Mahal nila ang isa't isa, mga katrabaho nila dyan sa Showtime. And isa rin ito sa ikinatuwa ng mga fans ni Kim Chu kay Kuya Bong. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa video ni Kimi na kung saan, eto guys, tinutok talaga kay Papi Paulo yung camera Nakakakilig. Si Kimi ang may hawak po ng camera. Ayan, napakagwapo, medyo blurred kasi na-screenshot lang natin yan. Medyo mabilis kasi guys ganun pa man, kita pa rin ang kagwapuhan ni Papi Paulo. So, talagang lagi pong magkasama ang Kim Pao na mag-gym. Talagang couple goals, kumbaga, ang dalawang ito. Grabehan. So, nakakatuwa lang guys kasi ano natin talaga ang Kim Pao. Ayan, in-screen recording ko lang po yan. Lantara na. Pinapakita po nila sa mga fans. And kahit yung mga simpleng video, kagaya po nito, ay nakakakilig at na-appreciate po natin dahil hindi naman nila to kailangan gawin. Hindi naman nila obligasyon na mag-update sa atin, hindi ba? Pero ginagawa po nila dahil sa pagmamahal po sa mga fans. Ito nga si Papi Paulo ay may paggawa pa ng Discord, hindi ba? Exclusive para po sa mga Kim Pao fans. So, doon mo makikita na talagang importante ang mga fans sa Kim Pao. And the only thing or reason na nakikita ko po guys kung bakit hindi pa po sila rektang umaamin ay dahil medyo hindi tama ang panahon. Wrong timing kumbaga. Kasi paniguradong babalikan po ng netizens si Kim Chu dahil sa breakup nila nitong si Sian Lim. Panigurado may impact po yan kay Kim Chu and hindi po hahayaan ni Paulo mangyari yon. Siyempre, ikaw ba naman, gugustuhin mo na makaladkad sa issue, pulutanin ng mga netizens i-chismis si Kimi, or yung taong mahal mo. Siyempre, hindi ba? So, wrong timing para sa akin ang only reason na kung bakit hindi pa sila umaamin.
Kahit hindi po si Kim Chiu ang nagloko, sabihin na po natin, alam niyo naman yung mga tao, napaka mapanghusga. Tinan niyo si Kaylin Alcantara, guys. Si Kaylin, after ng breakup nila nitong si Mavi Legaspi, ay ipinakilala na agad itong si Kobe Paras. Or naging showy na agad sila. Tinan niyo bashing ang inabot nitong si Kaylin. Although may mga nagmamahal, tanggap sila. Pero hindi maiwasang pulutanin ng mga makikita ng utak si Kaylin dahil sinasabing, kaya pala ayaw ni Carmina sa kanya. Yung mga ganon, di ba, nabaliktad pa. Tama lang daw na iniwan ni Mavi at pinakinggan yung nanay niya kasi hindi naman daw talaga pala kagalang-galang na babae si Kaylin. Karabihan din. So maybe yan yung iniiwasan ng Kim Pao. Ganun din kay Anthony Jennings and Maris Racal, 'di ba? Siniship rin niya ng mga fandom. Gusto pong maghiwalay na si Maris at saka si Rico. Tapos nung nangyari, then nag-out itong si Maris and Anthony. Ayun, batikos ang inabot nung dalawa. Kaya naman ang masasabi ko lang, let's respect guys kung ano po ang decision ni Kim and Paulo, and let's enjoy naman at i-appreciate yung effort ni Paulo to update us lalo na po sa DC. Bihira, or should I say walang ganyang artista guys na talagang nag-update po sa kanilang mga fans na ganyan, kagaya po ng Kim Pao. Samantala, sabi naman sa komento ni Miss Juanita Besa, tama lang magpakasal na sila kasi si Kim may edad na, baka hindi na magkaanak, sayang naman hindi di na sila maghihirap. I mean, siguro ibig po niya sabihin na hindi na maghihirap ang Kim Pao kasi mayaman na sila, ang daming blessings lalo na ngayong 2024 ang nakuha nitong si Kim Chiu. Samantala, narito naman ang reaksyon ng ilan nating commenters about sa pagkukumpara kay Fiang ng PBB at Kim Chiu. Wala po kay Miss Marilu Ocampo, patunayan muna bago magkumpara. Si Kim sobra-sobra na ang napatunayan sa show business. Kakain muna siya ng graba bago niya mapantayan si Kim. Mag-isip muna kayo mga basher bago magkumpara. So kaya nga guys, no? Pilit nilang pinagkukumpara. Wala pa namang napapatunayan si Fiang. Kabago-bago. Wala pa ngang nagagawa pong project. Mga interview pa lamang po ang meron si Fianggi. Saka performance pa lang sa SAPA. Wala pa nga pong pelikula o kaya ay teleserye. Kung may ginagawa man na ngayon, hindi pa nalalabas. Tapos parang ang laki na agad ng ulo ng mga fans. Samantala, mula naman kay Miss Visitasyon, Miss Gandara, ang layo-layo ng baguhan na yan kay Kim. Baka mapahiya lang yung nagkukumpara. Napaka-talented ni Kim. Hindi lang sa pagandahan ng mukha. Nanalo lang yan sa PBB. Ganon din naman si Kim, big winner. May talent kaysa yung kinukumpara kay Kim. Mula naman po kay Miss Annalisa Haranot, magandang gabi and shoutout din po sa inyo. Bakit naman nakakabahan na? Malayo na si Kim kumpara kay Fiang. Oo nga, si Kim pa talaga ang dapat kabahan and fans pa talaga ni Kim Chiu ang dapat kabahan. Hindi nga namin naisip si Fiang ngayon lang dahil sa ginawa niyong pagkukumpara. Hay nako, masisira po ang mga artist dahil mismo sa mga pagkukumpara na yan. Sana itigil na yan. Kayo guys, ano inyo masasay patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!